ang alamat na ipinapasa-pasa sa mga taga-nayon sa hangganan ng Indonesia. Huwag mong titigan ang ulo sa bote. Hindi kanya papatayin, pero hahayaan kanyang patayin ang sarili mo. Sa tagong baryo ng Banyumas, may ulat na may lumilitaw na garapon tuwing kabilugan ng buwan. Malinis ito, parang bagong hugas, pero may laman na likido, itim at malapot, at isang ulo na tila bagong pugot. Buo pa ang balat, nakasara ang bibig, ngunit nakadilat ang mga mata. Marami na raw ang nawawala sa lugar na yon. Pero ang mas nakakakilabot, hindi sila basta nawala, nagpakamatay sila sa mga paraang hindi malilimutan. Ang unang insidente, si Agus, isang binatang mekaniko, ay unang nakakita ng bote sa damuhan habang pauwi. Tumigil siya, may kakaibang ingay sa tenga niya, parang bulong na hindi niya maipaliwanag. Pag-uwi niya, tahimik lang siya, hindi kumain, hindi natulog, nakatitig lang sa dingding. Kinaumagahan, natagpuan siya ng kanyang ina. Nakasabit sa kisame gamit ang kadena ng motor. Sa kisame nakasulat gamit ang sariling dugo. Bumukas ang mata. Sunod-sunod na pagkabaliw. Hindi lamang si Agus. May babae na lumundag mula sa tore ng simbahan. May lalaking pinunit ang sariling balat gamit ang tinidor. May batang nalunod sa drum ng tubig habang tumatawa. Lahat sila nakakita raw ng garapon. Lahat sila nagsimulang makarinig ng boses. At bago nila tuluyang mawala sa sarili, palagi nilang sinasabi, tinititigan niya ako, tinitigan niya ako, tinitigan niya ako. Parang sirang plaka na paulit-ulit. Ang dokumentaristang si Lyra, isang producer mula sa Maynila na mahilig sa folklore, si Lyra ang pinakahuling nagtangkang tuklasin ang misteryo. Wala siyang takot, hindi siya naniniwala sa mga kwento. Kaya nang makita niya ang bote sa isang liblib na abandonadong paaralan, kinuha niya ito. Inuwi niya sa tinutuluyan. Sinimulan niya itong i-film, ini-interview ang sarili. So this is the infamous bottlehead. Let's see kung totoo nga. Habang nagre-record, napansin niyang tumitibok ang ulo sa loob. Nagsimula na siyang magwala. Sa footage ng kanyang camera na siyang natagpuan makalipas ang 2 araw, makikita si Lyra na umiiyak, nagsusugat sa sarili at paulit-ulit na sinasabi, "Ayokong makinig, ayokong makinig, ayokong makinig." Pagkatapos tumalon siya mula sa bintana. Patay. Ang huling babala, minsan makakakita ka ng bote sa kalsada, sa gubat o kahit sa sarili mong bahay. Maaaring parang laruan lang, o alay, o basura. Pero kapag tiningnan mo ito, kapag tumapat ang mata mo sa mata niya, hindi kanya papatayin. Pero bibigyan kanya ng dahilan para gustuhin mong mamatay.